Blind item naman tayo ngayon. Alam nyo ba na merong lumabas na chika ni BQM na di umano'y nakita na ni Osmel Suisa at ni AnJKN yung mga candidates ng Miss Universe Philippines. Tapos ngayon, eto na daw yung parang nabebeta nila or yung gusto nilang manalo sa Miss Universe Philippines. Disclaimer lang muna tayo na ito ay blind item lamang and hindi natin alam kung either totoo ba to or hindi. Pero hindi nawawala ang mga agam-agam. Pero bago ang lahat, i-follow nyo ako sa Instagram, The Story of Anthony. So, eto na nga yung chika. Sabi niya dito, utsap-utsapan, ayon sa source of no income ko na vetsong daw ni Dosmel Tuta, ang 5 zilag na ito nung tinanong if may vetsong siya sa Land of Frog Frog. Pinakita daw nila yung Shondy dates at itong 5,000 na to ang nakakatanaw sa atensyon, ayan, daw ni Dosmel Tuta na beauty queen maker. So, sabi niya, maraming rice cooker pa ang kakainin ng country na to para makapenetrate sila sa hole. So, hindi ko alam kung anong hole ito, basta sa hole. So, panglima niya is punong kahoy. So, ilista nyo na. Panglima is si punong kahoy. Gandara daw but need to look more first. Pang-apat naman niya is House of Lechon. So, hindi ko alam kung sino yung House of Lechon. And then, pangatlo, si Zimbabwe. Ayan, si Zimbabwe. Hindi natin alam kung sino si Zimbabwe. Pangalawa ay Sagari Valenciano. At ang windran niya is North Cotabato as the next flesh girl. So, parang magkakaroon na kayo ng idea kung sino yung mga top 5 ni Osmel sa Miss Universe Philippines. On the other hand, dito naman tayo kay Madam. So, ayon sa mga agam-agam, si Mother Sitang naman, aka Pokraw, 3 lang ang vetsong niya. At kung gusto ng Frog makapenetrasi sa Magic 16, ipadala na daw si North Cotabato dahil ito lang ang may universal appeal for her. Gandara daw ang mukha pero matangkad ba daw? Gary V and Zimbabwe naman daw ang kanyang tumatapat kay North Cotabato. So, sino nga ba itong si Gary V at si Zimbabwe, no? Kapag isa sa 3 na yan ang ipadala, sure na sa top 16. But, papaiyakin pa din ang country na to dahil a drought is coming back. So, charot daw. Meron din siyang comment sa isa pang popular girl. Pero di ko na-explore dahil for sure, marami daw fans panis na iiyak dahil salbahe ang comment ni Madam Sitang. So, the design is very Miss Minchin. So, mukhang bet niya siguro or natitipuhan niya not unless i-improve niya yung styling siguro o kaya yung eksena niya sa pagrampa. Who knows? Ayon sa isang comment, ayan, yung isang comment na to, Gary V, Zimbabwe, punong kahoy, next flesh, tapos si popular girl. So, yun yung hula ng isang nag-comment, no? So, therefore, ayaw ng halo si... So, hindi ko na nilagay yung mga pangalan para blind item lahat. Kasi knows niya na threaten sa plano niya si girl dahil sa credentials, advocacy, experience from pageantry, from local to international, at may fan base na from Thai, Vietnam, Mexico, Cambodia, Indonesia, Laos, Venezuela, Colombia, Peru, at close friend ni Pusa, ayan, ni Catriona. Okay, literal na kailangan magpa-impress sa owner instead na tignan na lang yung merit ni girl sa competition. Okay, uulitin natin. Magkakaroon tayo ng assignment ngayon, kaya ilista nyo at hulaan nyo kung sino ito. So, uulitin natin. Ang panglima is punong kahoy. Punong kahoy, and then yung pang-apat is House of Lechon. So, sino kaya itong House of Lechon na ito? Pangatlo is Zimbabwe. So, hindi natin alam. Ang daming letter Z. Pangalawa ay Gary Valenciano. Medyo nakakalito ang Gary Valenciano na ito, no? And then, si North Cotabato. Di ba si MJ, North Cotabato din siya? So, nakakalito rin, no, kung sino si North Cotabato. Kaya, i-answer nyo na sa comment section kung sino itong mga top 5 ni Osmel
And then, kasali na rin dito yung bet ni Halu. So, hindi ko alam kung magkakuntsaba sila or talagang separate talaga yung bet nilang dalawa. Pero, at least, kasama pa rin sa top 5. At syempre, hindi rin ako magpapahuli, no? Meron din akong sariling Magic 5 at pwede itong mag-change depende sa progress ng competition. So, unahin na natin ang one of my top 5 ay Taguig. Si Crystalline McGarry na meron na siya talagang napatunayan sa world of pageantry, both both national and international competition na nag-place talaga siya. Kaya, Crystalline McGarry, magaling siyang sumagot, isa siya sa mga pinakamatangkad, and then gusto ko din yung complexion niya na very morena. Ang pumapangalawa ay si VVV, si Victoria Velasquez Vincent, na sumali din sa previous edition ng Miss Universe Philippines at isa siya sa mga runners-up. So may napatunayan din siya sa national pageant and magaling din siyang kumuda and gusto ko yung styling niya ngayon. So sana consistent yung styling niyang ganito. And then, ang aking isa is si Quezon Province at isa Manalo. Day by day, pinaghahandaan talaga yung best styling sa kanya. Nakikita natin na okay na eh. Lahat plakado na sa kanya. So, ine-experiment pa nila kung ano pa yung mga iba pang pwedeng style na bagay kay Atisa Manalo. And given the experience, yung kanyang training sa Q&A, lahat talagang pinagsanayan niya ng maigi at pinag-isipan niya bago sumali. And then, ang isa din ay si Alexi Brooks from Iloilo City. So, alam naman natin na isa siya sa mga standouts sa competition, complete package din siya. And yung identity niya, ang pinopromote din niya bilang isa sa mga few na people of color to join Miss Universe Philippines. And then, ang isa is, syempre, ang Baguio. So, parang nakikita natin na pasabog, no? Very fresh. Tapos, ibang-ibang klase din yung kanyang beauty, no? Kakaiba yung beauty niya. Parang nakikita ko sa kanya talaga si Puerto Rico 2022. Halos may hawig talaga silang dalawa. Tapos yung smile niya, mapapalingon ka talaga, hindi lang twice or thrice. Ayan. So, ayan yung mga aking chosen Magic 5. In order lang po yan. Random order, I should say. Kaya okay lang na mag-react kayo. You can disregard my 5 choices. You can comment down below kung sino nga ba ang top 5 mo. O, di ba? Very exciting pero hindi rin natin alam kung sino talaga ang makakapasok sa top 5 and eventually mananalo. So talagang bakbakan talaga ito ng very very malala, hindi slight kasi hindi mo talaga alam, ang daming malalakas. So that's it guys, sana nagustuhan nyo itong vlog post natin about pageantry updates. So kung gusto niyo pa ng more updates, mag-comment down below lang kayo and syempre follow me Instagram, The Story of Anthony. Ayan po, follow me sa Instagram and syempre sa mga iba pang social media accounts ko. So, thank you very much and have a nice day.